So ito pong video na to mga katoto, tuturuan ko po kayo kung paano i-compute o i-calculate yung physical presence natin dito sa Canada before tayo mag-apply ng citizenship. Kung gusto natin malaman kung eligible na po tayo na mag-apply ng citizenship. So dito po mga katoto, i-search lang po natin yung how to compute my presence in Canada. So i-click po natin yon. Then make sure po dito sa my website na pupuntahan natin ay cic.gc.ca. So click po natin tong physical presence calculator. Then makita po natin sa my application. Then i-drag lang po natin down. So sa pinakababa, start calculation. So click po natin yan. Then dito po sa my page na to, makikita po natin, enter the date you will sign the application. For example, date po ngayon, 2025. Then, February 18. Enter the date you become permanent residents. For example, 2022, May 17. So, yan. Then, click calculate. Kung gusto mo naman po nang i-save, so, dapat mag-register ka po dito. Gagawa ka ng account mo. Pero, for the meantime, calculate lang po natin. Click calculate. Then, dito po, do you have Canadian temporary residence? For example, ay visitors, international student, temporary worker, temporary residence, permit holder. So, dito po mga katoto, kung isa po kayo sa naging ganito, ay i-click nyo po ay yes. So, ako po naging temporary worker po ako dati. So, click ko po ay yes, then submit. Then, dito po sa baba, lalagay po natin ay temporary worker. Kung kayo po ay naging visitors, click nyo po yan or international student. Pero ako po ay temporary worker. Then, ito po sa from date na to, lalagay ko po yung date ng aking work permit. So, ang work permit ko po ay, for example, 2019. Then, December 28. Then, ito po ay expiration niya. So, for example, expiration niya, 2021. Yung date niya ay December 28. So, dalawang taon po siya. Valid for 2 years po itong work permit ko na temporary worker. So, add entry, kung meron po kayong work permit na pang iba, maliban dito, or yung nag-renew po kayo ng work permit nyo. So, for example, lalagay po, add entry, tapos maglalagay lang po dito ng type, temporary worker. So, kasi po nag-renew po ako ng work permit ko. For example, dito, kung kailan ako nabigyan na naman ng work permit. So, 2021, December 29. Dito naman mga katoto, kung kailan ako yung days o yung date ko before naging permanent residence mga katoto. Kasi may invalid na po yung work permit natin kapag na permanent residence na tayo. So, na permanent residence po ako 2022 on May 17. Dapat po may lagay natin dito ay May 16. So, 2022 then May 16. Ayan po mga katoto. Kasi na permanent residence po ako ng May 17. So, calculate na po natin mga katoto. Ayan. O, add entry muna pala. Then, delete po dito mga katoto yung dalawang work permit natin, yung temporary worker natin. So, makakalculate po niya mga katoto ay 819. Pero, ang pagiging temporary worker ay divide 2. So, i-divide 2 po natin to, yung days na to, kaya nakuha po natin ay 409. So, meron na po tayong 409.5 days. Then, click po natin tong calculate. Then, ito po,
Did you spend the time serving sentence for an offense in Canada? Kung kayo po ay nakulong or something, sabihin natin ay no, submit. Then continue. Did you leave Canada between 2020 February 18 and 2025 February 17? For example, nagbakasyon po tayo. Select natin ay yes, then submit. Tapos bibigyan po tayo ng form dito. Destination, kung po saan po tayo nagbakasyon. For example, Philippines. So, ito, Philippines. Kailan tayo nagbakasyon? Kailan tayo umalis ng Canada? For example, 2023 ng October. So, October 20. Yan. So, bumalik po tayo. Isang buwan tayo nagbakasyon sa Pilipinas. 2023. Month na naman ay November. Then, days mo ay 20 din. So, isang buwan po. So, add absent. Ito po, calculator na to, pagka nagbakasyon po tayo sa ibang bansa, absent po natin yun mga katoto. So, add absent. Then, calculate. O, reason. Lalagay po natin dito, reason, vacation. Yan, vacation. Okay na po yan, vacation. So, add absence. So, makikita po natin dito mga katoto, meron tayong absent na 30 days. Ito. Yung pong pagbakasyon natin sa Pilipinas. Kung meron pa po kayong ibang pinuntahan, maliban sa Pilipinas, or pabalik-balik po kayo sa Pilipinas bago kayo mag-apply ng citizenship, ilagay nyo naman po ulit dito. Then, same process, add absence naman po, then reason. Then, so, ngayon po, minsan lang po tayo nagbakasyon sa Pilipinas, so, hindi na po natin kailangan i-fill up ito. Diretso na po tayo sa calculate. Ayan po mga katoto. Makikita na po natin dito kung eligible na ba tayo na mag-apply ng citizenship. Kasi makikita natin ay requirements lang po sa pag-apply ng citizenship dito sa Canada ay 1,095 days. Ito po, 1,095 days lang po yung kailangan at least. Then, ang na-compute po natin ay 1,343. So, more qualified na po tayo. May pasobra na po tayo na days na hindi na po babalik ang papel natin. So, ang suggestion po namin mga katoto ay kailangan more than dito. More than 1,095. Para kung sakali meron man babawasan o meron man tayong nakalimutan or hindi natin na-compute, so pasok pa rin po tayo mga katoto. So, maganda, pasobra po tayo para make sure hindi po babalik yung application natin. So, ito po mga katoto, 1,343. Ayan. So, naging absent po natin at 30 days. Ayan po mga katoto. So, yung pong pagiging permanent residence po natin ay 1,008 na na-accumulate natin. Pero, meron po tayong absent na 30 days. So, naging 978 na lang po natin dito. Tapos po, yung pagiging temporary worker natin, naka-accumulate po tayo ng 409.5 na days. Ayun po mga katoto. So, naka-specify po lahat dito mga katoto. Yung absent natin, 30 days. Ayan po. Then, kung gusto mo pong i-save mo siya, gawa ka ng account mo or modify kung gusto mo palitan or start a new calculation kung meron ka pong ibang o yung asawa mo, yung partner mo, yung kaibigan mo na gusto mong i-ano dito, isama na i-compute. So, start new calculation lang po. So, ayan po mga katoto. Sana po may natutunan po kayo dito sa video na to. Don't forget po to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel, RPTV, para po matulungan po namin kayo at ma-update po kayo sa
panibagong video na gagawin namin tungkol dito sa processing ng papel dito sa Canada. So yan po mga katoto, sana po ma-qualified na po kayo at magkaroon na po kayong ng more than 1,095 days para makapag-apply ng Canadian citizenship dito sa Canada. So God bless po sa lahat mga katoto and bye for now.